Magandang umaga po, DJ Chacha at sa mga nakikinig at nanonood ng iyong programa. Siyempre po para sa mga nakikinig at nanonood sa atin, Direktor, na hindi nakita itong advisory na ito na may nakalagay na babawasan ng fuel consumption ng hindi bababa sa 10%. Ito pong mga government agencies, GOCCs, SUCs at LGUs. Explain po natin sa kanila mismo ano po itong advisory at bakit nga po ba naglabas ng advisory ang DOE na ganito. Kung babalikan natin kahapon, nagsalita ang ating mahal na Pangulo, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na hinikayat ang ating mga kababayan na magtulong-tulungan dahil nga sa mga nangyayaring development sa pandaigdigang larangan. So dito naman sa bahagi na nilabas na ating direktiba, yung atin pong hindi naman po ito bago. Ito ipagpaalala sa ating mga kasamahan sa pamahalaan na mangunguna kami, magli-lead by example ang pamahalaan na sa mga panahon na ngayon, kami mismo sa pamahalaan, ipapakita namin na ipapractice namin yung fuel efficiency para makatulong tayo. Bilang magandang halimbawa, yung mga nakalista dito na mga bagay, talaga namang matagal na itong ini-implement natin. Pinapaalalahanan lang natin yung ating mga kasamahan sa pamahalaan, maging yung ating mga kababayan na now more than ever, malaking tulong ang magagawa nito kung ipapractice natin siya pang araw-araw. Okay, so matagal na po pala itong advisory na ito. Ito ay paalala lang ulit sa ating mga government agencies. Kailan pa po may ganitong direktiba kung po pwede lang pong malaman, Direktor? Yung actually itong direktiba na to na pagka maging magbawas ng konsumo ng hindi lang sa gasolina maging dito sa ating kuryente noong pang 2008 to. Kung maaalala nyo, nagkaroon rin tayo ng krisis sa langis at sa enerhiya nung mga panahong iyon. Ngayon, dati ay executive order lang to, administrative order. Sa ilalim po nung batas na napasa, yung ating pong Republic Act 11285, na institutionalize na po yung tinatawag nating Government Energy Management Program. Itong direktiba na nilabas kahapon ay pagpapaalala lang nung nasa batas na yung ating ang Energy Efficiency and Conservation Act na ang gobyerno mismo dapat maging masinop at maayos ang paggamit ng kanyang enerhiya, mapagasolina or mapakuryente. So tama po ba yung narinig ko 2008 pero DO pa lamang po ito? Tama Same, po yun. oo, same Tama po. po yun. Yun po bang inilabas na DO noong 2008 pareho po sa advisory na inilabas din ngayon? Yung nilabas po natin, syempre may mga bago na tayong laman dito. Kung papasadahan niyo po ito, nilagay na rin natin yung pag-shift sa ating electric vehicles dahil nagkaroon po tayo ng batas na pinasa, yung atin pong Republic Act 11697 or yung Electric Vehicle Industry Development Act, na ang gobyerno rin ay inatasan na yung porsyento ng kanyang mga sasakyan, pag nag-upgrade siya or nagmo-modernize, ilipat na siya sa electric vehicles. Kasi kagaya nga nung inyong kung pinaunlakan nung huling nagpunta ako dito, ang ating pong mga electric vehicles, malaki po yung natitipid niya. Mm. Mapa plug-in hybrid, Mm. hybrid electric vehicles, or battery electric vehicles. So, yun po yung mga bagong nadagdag dito sa direktiba. Pero Opo. yung punto po natin na dapat 10% yung kabawasan sa kuryente at yung Mm. sa gasolina, Mm. patuloy po yung ini-implement simula pa po nung 2008. Ngayon nga lang po, mas lumakas siya dahil meron na po itong basehan sa batas, yun nga pong binabanggit ko, Republic Act 11285. Opo, opo. Si Sir kasi na-interview natin doon sa implementasyon ng yung mga benepisyo sa pag-aari mo ng mga electric vehicle dati, pati nga yung mga charging stations. Pero, Yusek, Sir, mawalang galang lang po, ano po? Sabi po ninyo, matagal na itong pinatutupad, pinapaalalang hulang natin sa lahat, itong pagpapatupad nito. May tumubad ba? Ay, yun nga po, mayroon naman po. How do you quantify? Opo. Opo, Yung paano mo quantification po, malalaman na tumupad ang isang agency sa sinasabi niyong matagal ng kautusan? opo. Ganito po, dahil nga po na naisabatas na nga po ito nung Republic Act 11285, nagkaroon po tayo ng sistema yung tinatawag po nating Government Energy Management Program System. So pag nag-monitor po tayo, bigyan ko lang po kayo ng datos nung Mm. natapos po yung 2025, pagdating po dun sa natipid pong kuryente ng ating pong mga ahensya ng pamahalaan, umabot na halos ito ng kalahating bilyong piso or equivalent to around 38,904 megawatt hours. Mm. Doon naman po sa fuel savings, halos 1 milyong litro na po yung natipid ng ating mga ahensya.
yung mga nagre-report naman po nating mga kasamahan sa pamahalaan, umakyat na po ito halos 60% na. So ang target po natin lahat syempre ng ating kasamahan sa mapahalaan magre-report at inaasahan po natin dahil sa paulit nating direktiba at pagre-remind po natin, tataas pa po yung matitipid natin annually, hindi lang Opo. po sa kuryente, maging po dun sa ating fuel. When you talk about those figures, are you talking about the entire government o yan ho ba ay may specific na pinanggagalingan lamang po? When you talk about government, are you talking about lahat po, including GOCCs and LGUs? Opo, yung mga figures ko pong binabanggit sa Sir Ted, yung po dun sa kalahati, 60% po yung nagre-report eh. So, Okay. inaasahan po nating lalaki pa ito. Kaya nga po pinaalalahanan na po ng ating kalihim si Secretary Garin at na ating mahal na Pangulo ang ating mga kasamahan sa pamahalaan ipagpatuloy yung reporting at ang gagawin naman po ng ating DOE at Oo. ng iba pang mga kawani ng pamahalaan, babantayan po natin yan, spot check po tayo at mag-audit para siguraduhin sumusunod po at tumatalima ang ating mga kasamahan. 60% ang nagre-report dito po sa kumbaga compliant doon sa kinakailangan nga po na mag-ulat sa DOE doon sa kanilang ginagawa pong pagtitipid. Yung 60% na yon, sino yon? Across the board po ito, Sir Ted. Pwede ko po kayong padala ng disaggregated. Kombinasyon na po ito, kagaya po nung nakalaman sa utos ng advisory. Meron po tayong mga state universities, colleges, Opo. LGUs, national Opo. government agencies, ganun po. Opo. Okay, kasi nga po napaka-importante yan. 60% lang daw ho ito pero nag-report na ho sila ng ika niya, malaking bagay na po iyon. Mantakin po ninyo, no? 500 million, tama ho ba ang natipid? Saan po yon? Sa kuryente o sa gasolina? Sa kuryente lang po yun, Sir Ted. Pag pinagsama po natin yung kuryente at gasolina, lagpas po doon yung atin pong natipid. Pero mas malaki pa po ang inaasahan nating matitipid kung Okay. lahat nga po ng ating pamahalaan ay magre-report at talagang tututukan natin. Opo. Kasi po sir, saan ho ba kinukuha ang pambayad sa kuryente at pambili po ng gasolina? Sa MOOE ho ba? Tama po, Sir Ted. Yung sa atin pong mga ahensya, ang ating pong pinagkukuhanan yan, may allotment po tayo. Okay. Nakalagay po yan sa electricity expense at doon nga po meron po tayong gasoline expenses po. Okay. So, bakit po kapansin-pansin na karamihan po sa mga agencies, palaki po ng palaki ang MOOE din. At dito po, may mga reports nga din po sa mga nagdaan na may mga agencies po na ang lalaki po ng konsumo sa gasolina. Yung konsumo po, Sir Ted, kaya nga dito nga kasama po natin ang Department of Budget and Management dun sa ating IAEECC. Ang tinitignan po nga nating gawin para ma-temper po yung paglaki nga halimbawa po ng expenses natin yung pag-switch nga po ng ating pamahalaan sa mga electric vehicles. Kasi kagaya nga po ng sinasabi natin, pag hybrid electric vehicles or HEVs halimbawa, 20% po yung less na konsumo nito. Pag lumipat naman po sila sa mga battery electric vehicles, halimbawa po, less than 20% nilang doon sa original na gastos ang Oo nga kinukonsumo po. nila. Opo, At nalilipat ito sa kuryente na ang gastos nga rin po, suma total, nasa 20% lang kung lumipat sila. Kung ikukumpara nga po sa mga dekasolinang sasakyan. So yun po yung nilalatag po natin sa ilalim po ng ating 2026 na GAA. Meron na rin pong provision na pinupush na po yung ating pamahalaan na mag-switch na nga po sa mga electric vehicles. Mapa-hybrid po ito or mapa-battery electric vehicles, Sir Ted. Okay. So, well, siguro po, sir, ewan ko lang ha, kung meron pong kaukulan ding budget ngayon ang gobyerno para po sa purchase ng ganyang mga sasakyan doon po sa mga agencies na hindi nga po siguro nabibigyan ng corresponding funding sa mga importante pong mga kanilang pangangailangan. Yusek. Pero pupuntahan ko po itong inyong memorandum na ito. Sa ngayon po, kaninyo ay hinihikayat ninyo na mag-report, no? Magkaroon ng monthly consumption reports ang lahat. Dito po sa submission na ito na binabanggit nyo, ito ba ay mandatory? Meron ho bang kaukulang pong kaparusahan, administratibo man lamang, yung mga hindi susunod po sa inyo?
Sa ilalim po nung ating RA 11285, meron po. Pero dumadaan po tayo sa proseso, Sir Ted, na syempre Mm. may due process po tayo Okay. at dinadaan po natin ito sa mga agency heads rin. Tulad Mm. nga ng kaya nga nagpapaalala tayo yung pagbabantay naman, Sir Ted, balikan ko lang po. Mm. Ginagawa naman po ito, hindi po ito paper submission. Meron po tayong platform, doon po nila nire-report. Kaya pagka mamarapati nyo po, pag humingi po kayo ng mas additional data, mabibigyan ko po kayo. Bigay po ko po sa inyo yung Opo. breakdown po nitong mga nagre-report na today. Opo. Alam niyo ho, kami po ay nagpapasalamat na may ganito pong order nga kasi ang ating mga kababayan ay nagtitipid. No? Gusto rin po nating maramdaman na nagtitipid po ang mga taong gobyerno. Kahit na po wala tayong krisis no, sa gitnang silangan. Nakikita mo ba na nagtitipid sila? Opo. Di ho ba ang pinag-uusapan po natin dito kapag po government vehicle, di ba may mga trip ticket yan sila? Tama po yun, Okay, Sir Ted. opo, Yung ating sige. pong mga sasakyan, May trip bahagi nga ticket. yan ng mga... Oh, Tama tama po na yung ba? trip Sige, ticket. okay. So the answer Opo. is yes. The answer is yes. Yes po. Okay. So kung meron kang trip ticket, hindi ho ba ang mga government vehicles voucher system ang kanilang pagkakarga ng gasolina? Yung depende po yun sa mga ahensya, Sir Ted. Usually po, halimbawa po sa Department of Energy, Mm, naka-fleet card po kami. Meron pong allocation na nakalaan halimbawa po sa specific na sasakyan. okay. At pagka nag-exceed po ito, kailangan may justification at ipinaliliwanag po Okay. ng particular user kung Opo. bakit lumagpas po dun sa allotment. Ayun. So may hangganan dyan sa inyo. Pero doon po sa iba, ano ho, pati ho sa mga LGUs, may, kumbaga, meron silang parang MMDA. Yan, meron silang istasyon ng gasolinahan, 'di ba, na kanilang ka-tie up and then may mga voucher sila. Ganun po dati pagkakaalam ko pati yung mga LGUs, pupunta ka doon, papagas ka, voucher system. Hindi po ba? At may trip ticket ka para for official use only, di po ba? Ganun po ang panuntunan po ba, Yusek? Ganun pa rin naman po yung sistema at kung Okay. ba marapati nyo rin po yung lahat ng sasakyan, meron pong nakalagay na for official use only. Hindi po ginagamit yung ating mga sasakyan sa mga pampribadong bagay. Well, sana nga po, yan pong ating dalangin. Pero doon po, kung talaga pong gugustuhin natin na magkaroon ng totohanang reforma dito, sorry po sir, baka ho out of topic ako ngayon dito sa inyo po memorandum, pero doon po naman po germane ika nga sa topic. Hindi ho ba may doon pa lang po meron na tayong problema? Kasi kapag voucher system, trip ticket system po ang paggamit sa sasakyan po ng gobyerno, doon pa lang makikita mo na yung purpose ng biyahe, at yung pagkarga ng gasolina, parang wala po yatang mahusay na check and balance sa ganung sistema. So yung mga suggestion nyo po na binibigay ngayon, dahil nga po meron tayong IAEECC, yan po ay siguro maganda nga po yan na mga bagay na pag-uusapan na mabilisan po nating pag-uusapan dito sa IAEECC at kung kinakailangan po agad-agad nating ilalagay yung reforma. Ang atin pong gagawin sa pamahalaan, syempre gusto po nating mag-lead by example at pakita sa ating mga kababayan na seryoso tayo sa ating gustong fuel efficiency at pati sa pag-save sa ating kuryente. Kaya asahan nyo po sa mga susunod na araw, yung mga binabanggit nyo po yun, tsaka yung mga nakita natin sa comments, pag-uusapan po namin yan at kung kinakailangan maglabas ng karagdagang paglilinaw at additional pong mga bagay, ilalabas po namin yan. Opo. Kasi maganda rin pong malaman dito, no? Per agency. Meron ba kayong ganong report? Per agency, regardless po ito, no? Dito po kasi, hindi kasama dito ang Congress, no? Sa inyong memorandum, hindi kasama. Oo, kasi national government agencies under the executive, GOCCs, mga SUCs, and LGUs. Parang hindi kasama dito yung mga kagalang-galang na mga congressman at senador. Dahil ngayon po tayo, Sir Ted, na separation of powers, nagko-coordinate naman po tayo. So, Opo. lahat naman po ina-adapt ng ating mga legislature, Senado po, Opo. House, at yung constitutional commissions po natin yung mga direktiba. Sa Opo. katunayan nga po, kamakailan lang ang Civil Service Commission, halimbawa, yung naging direktiba rin po ng IAEECC sa paglalagay ng ating pong renewable energy sa mga facilities, kinuha rin po nila at inadapt.
Opo, hindi rin kasama dito ang hudikatura. Kumbaga, ano po, dito po sa inyong memorandum na ito. Pero obligado sila sumunod doon sa binabanggit yung RA. Tama po yun, nagko-coordinate po sila at kung Mm. papansinin nyo rin po sa judiciary, yung Mm. mga bago po nating mga courtrooms, Mm. inefficient na rin po siya, yung sa Mm. ilaw at kung Mm. kaya nga rin na, naglalagay na rin po sila ng mga solar. Okay. Kasi magandang halimbawa dito kung isang mambabatas o sino man pong opisyal ng gobyerno, kung katakot-takot ang escort niya, di ba? Oo. Sabi nga ni Presidente, kung maaari, huwag kayong aalis na kayo lang ang sakay. Dapat magsakay pa kayo ng iba. Paano kung kagalang-galang na, with all due respect, senador yan o kaya congressman yan. Tapos ang escort niya pagkarami. Ang tanong dyan, charge ba sa gobyerno ang gasolina ng mga motorsiklo ng pulis? O yung mobile ng pulis? O yung backup po ng politiko o ng hari sa kalsada? Ng governor ng Bulacan halimbawa, di ba? Katakot-takot daw ang bodyguard at kanyang mga escort. Yung bang mga ganon, sakop kaya yan ng RA na ito doon sa mga pagkakarga ng gasolina nila? Yung iba sa Sir Ted, ang general rule po natin, pagdating po sa ating pamahalaan, ang Mm. layon po natin, paalalahanan po, lalo na dun sa Oo. ating mga constitutional commissions po, at saka yung judiciary, at saka atin pong legislature. Paalala po ito. Pero pagdating po dun sa ating mga executive, kagaya niya nga po Mm. ng nabanggit nyo, idadaan po natin yan sa DILG na mas paigtingin po yung Opo. pagpapaalala sa ating mga kasamahan. Halimbawa po sa mga LGUs, sa mga ganyan pong nabanggit Opo. yung mga pagkakataon. Oo nga, but again, hindi po ito sakop ha. Huwag niyo hong aawayin si Yusek. Hindi niya sakop yan. Opo, siya lang po ang kanya pong sakop lang dito ay yung nga pong memorandum na ito kasi siya po ang in charge dito. Anyway, so Yusek, moving forward po no sa order na ito ng presidente, yung implementasyon po nito. Again, gaano ka transparent? Will you report kung sino ba ang asyong aksaya sa gobyerno? Alam niyo ho yun? Will you report that para mawalang pasintabi po. Sino ba ang may pinakamalaking konsumo ng kuryente Yan. at gasolina? Ayan. At sino din po yung may pinakamababang konsumo ng kuryente at Pinakamatipid. gasolina para may incentive? Maganda nga po yan. Nung mga nakaraan po nating ini-implement, meron po tayong tinatawag na rating system. Pinapaskill po ito dun sa mga ahensya. Available rin po ito sa website ng ating DOE. Ganun po ang pag-implement po natin dito sa direktibang ito. So asahan nyo po yan na siguro try namin kung kaya naming weekly or monthly, ilalabas po namin yung mga performance ng ating mga kasamaan sa pamahalaan dun sa kanilang pagtalima dito sa ating inutos na direktiba. Oo. Oo. Direktor, tama po ba yung narinig ko? Nakapost po sa DOE website? Hindi ba siya Ito. Yusek itong ating Ay, sorry. kausap? Yusek. Sorry po. Yusek. Oo. Hindi po, director po. Director, Yung oo, atin ikaw pong- eh. Ha? Oo, director, baka pa Thank Yusek you. pa lang. Oo, Okay. director, Director pero po. yun pong sinasabi ni Manong Ted kasi mukhang maganda yan para mas maging matipid, ano? Not just the government agencies, but also the LGUs. Kasi yung binabanggit kanina ni Manong Ted na the escort, sina Mayor, sina Gov, ganyan din naman eh. Si Di ba? Dami Governor nila eh. Fernando ng Bulacan, wag mong Ako, taga Bulacan ako. overtake dyan. Kaya nga Pag nakita napapatanong mo yung ako. convoy niya, tabi kayong lahat ha. Ayun na nga. So, Oo. director, ito Baka po, makagalitan kayo. yun ang mahirap doon. Director, ipopost nyo po or Baka nakapost? matutukan kayo ng baril. Iyon ang mahirap doon. Napapatawa mo si Director ngayong umaga. Director, At baka nakapost... mapatawag ka ng... Okay, sige. Ikaw talaga, ginugulo mo kami. Director, nakapost na po ba yung mga asyong aksayan ng mga government officials natin and government offices o ipopost nyo pa lang? Yung mga nakaraan kasi taon-taon naman talaga tayong nagre-report. Nung huli kaming nag-spot check, kung maalala ko, nung nakaraang taon, nakapaskil naman po. So ang gagawin namin pagkatapos po nitong pag-uusap natin, padala po namin sa team nyo yung link Yan. sa aming website. Oo. Swerte naman po tayo dun sa mga na spot check po natin nung mga nakaraan, pumapasa naman Oo. So may ang copy ating mga kasamahan. May copy ka po dyan ngayon. You have it now. Kung sino ang pinaka matipid at aksayado. Bibigay ko nilang po kasi titignan ko yung cut-off period. Pero yung mga spot checks po natin nung 2025 halimbawa, base po sa natatandaan ko, wala naman pong bumagsak.
Pero hindi, meron tayong mga kasamahan, hindi naman sobrang taas kasi may mga ahensya po tayo, mga 90% po pataas yung compliance. Meron din po tayong mga ahensya na nasa mga 60-70% siya. So, meron pang kailangan gawin. Oo. Sige po, kasi sir, sa totoo lang po, mahirap ito kasing ma-monitor yung pong dito ho sa number 3, yung full tank method. Implement the full tank method to improve the accuracy of fuel consumption monitoring and enable precise measurement of vehicle fuel efficiency. 'Di ba? Yung pong kasi kung meron kang trip ticket 'yan, bibigyan ka ng voucher lamang kung ilan ang kakarga mo. Usually ho kasi 'yan sa maayos na monitoring bago umalis ng garahe, titignan yung kilometrahe, ililista at ano yung level ng fuel. Ganun po 'yan, di po ba? Oo, pagkatapos Tama noon, po. pag gumarahe siya ulit, ililista niya ulit yon. Ang tanong dyan, oo, meron bang booklet yan, lahat ng mga government vehicle? Palagay ko po, ito'y napakaganda pakakataon to see to it nga po na compliant ang lahat. Naunawaan namin sir, hindi nyo po ito trabaho, pero yun nga po yun, paano natin nasisiguro nga na nababantayan ang bawat litro ng gasolina na ginagastahan ng taong bayan para pakargahan yung government vehicle, di po ba? Pati ho yung government vehicle kung tama ang paggamit, di po ba ho, Direktor? Opo. Yung doon naman sa nagpa-pilot po kami ng isang gadget o teknolohiya na nakalagay sa sasakyan para maging automated na po yung ginagawa na binanggit nyo, Sir Ted. So, tinitignan namin, ginagawa naming mabilisan ng cost-benefit analysis Oo para nga. pati itong pagre-report na to automated na. At dahil meron na tayong AI, meron na po tayong mga ganitong bagay, nag-a-adapt naman po ang ating gobyerno na para hindi manual na siya kahit meron tayong system, ganun na po yung ating direksyon. Balitaan ko kayo, Sir Det, pag natapos po yung aming piloting dito sa aming Sir, ahensya. para malaman mo kung nasaan yung sasakyan doon sa real time. Kung ito bang si Mr. Driver, totoo, na pinuntahan po yung district office kung DPWH yan at hindi siya lumihis, di ba, sa kanyang ruta. Parang ganun din po. Ano po, no? Tama po, Sir Ted. Yun po yung ating pinapilot sa DOE at tinitignan natin. Hopefully, okay yung cost-benefit niya para ma-deploy natin, lalo na dun sa mga sensitive, yung mga nakita nga natin hindi super taas po yung ating efficiency, halimbawa. Okay, automation po ito and we hope and pray na yung automation na yan ay opo. Yeah. Sige nga po, magtagumpay. Sige, so salamat po na marami. Abangan po namin, Director, ang inyo pong report dito doon sa mga compliant po dito po sa order na ito ng Secretary Garin. Salamat po, Director. Maraming salamat po. Opo, thank you. Anong pangalan ng ating nakapanayam? Si Director Patrick Aquino, ang direktor nga po ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!